Special guest po natin ngayon, Marlon Tapales. Kagaling lang sa napakagandang laban kontra kay Naoya Inoue. That was last Tuesday sa Ariake Arena sa Japan, Tokyo. At ngayon, kakausapin po natin si Marlon. Marlon, yung nangyari sa laban, sa tingin ko, pinakita mo yung puso ng isang Pilipinong bandirigma. Hindi ka nag-back out, hindi ka nag-back down, hindi ka nag-back away, lumaba ka ng puspusan. Sa maraming nagsasabi, the best pound-for-pound fighter sa boxing ngayon. Anong pakiramdam nung pag-umpisa ng laban at hanggang dulo? Marlon. Of course po, nasa isip ko po na pag-umpisa pa lang na laban, gusto ko po talagang manalo. Gusto ko pa talagang makuha yung mga belt. At saka pangarap ko din po yun na of course may tala po sa larangan ng boxing, yung undisputed. Kaya yun po yung tsaka yung training po na ginawa ko ay hindi din po basta-basta. Marlon, alam ko nagkaroon ka ng oportunidad na depensahan yung WBA at IBF Super Bantamweight Championships mo at marami nagsasabi, ba't hindi mo napili isang medyo no risk na challenger at ba't mo pinili ka agad yung laban kay Inoue? Yun ay palagay ko isang dahilan kung bakit maraming humanga sa'yo. Sa akin din po kasi sir, bilang isang champion po, gusto ko pong mapatunayan kung saan po talaga yung level ko bilang isang champion, kung saan po ba talaga yung level ko. Saan po yung galing ko, tsaka minsan lang po yung opportunity na makalaban yung the best din po sa pound for pound. Kaya pinili ko po talaga yung laban na yun. At saka gustong-gusto ko din po yung makaharap yung Naoya Inoue. Marlon, bagamat natalo ka nga doon sa laban na yun, maraming humanga sa'yo because ang pinakita mo, yung talagang lumaban ka ng puspusan. Question, no? Yung mga adjustments na ginawa mo, no? Sa pag-umpisa ng laban, parang distansya yung ginagawa mo, tapos doon sa bandang gitna, lumaban ka ng dikitan, tapos nagbago din yung estilo mo sa depensa. At medyo nahirapan doon si Inoue at bihira natin makita si Inoue gumamit ng side to side. Pero nung lumalaban ka, tapos pumapasok na yung mga body shots mo, medyo na pag-isip-isipin din ni Inoue, sadali, baka matalo ako dito, mahirap na. Marlon, ano ng mga adjustments na ginawa mo? Yeah po sir, kasi nung first round sir, tinansya ko muna yung gaano ba talaga kagaling at gaano kalakas talaga si Inoue. Nung alam ko naman po na kaya ko namang tanggapin at saka kaya ko namang saluhin, gumawa ako ng adjustment na yung talagang gusto ko po talagang manalo. Kaya yung ginawa ko, nag-abante po talaga ako at yung ginawa ko ay sinuntok ko siya sa tiyan. Kasi po, sa tingin ko po, doon po meron siyang weakness din po. Well, nakita din natin na medyo nararamdaman ni Inoue yung mga tama mo, no? Sa tiyan niya, tsaka sa tagiliran. Pero yung fourth round, bumagsak ka, pumasok yung kanyang kaliwa, tapos combination na may kanan, tapos kaliwa ulit. Pero nung 10th round, yung nagpabagsak sa iyo, yung kanan. Ano bang mas malakas na suntok ni Inoue? Yung kanan ba o yung kaliwa? Yung po yung nasa 4th round po kasi yun po talaga yung malakas. Yung 10 rounds, hindi ko po talaga akalain na babagsak pa ako nun kasi nakita ko yung suntok Tsaka alam ko na tatamaan ako dun Tsaka hindi naman yun masyadong malakas talaga pero ewan ko ba talagang umayaw na talaga yung katawan siguro kasi talagang nahilo ako Tsaka yung pinapakiramdaman ko yung sarili ko at saka yung bilang masishort talaga ako, hindi talaga ako makatayo Ito sa laban na to, 4th round, bumagsak ka, pero nung round 5, 6, and 7, maraming humanga kasi sabi nila, wow, bumagsak ito ng 4th round, pero lumaba ka ng 5th round. Sa tingin ko nga doon sa mga 5th, 6, and 7, parang nakuha mo yung round na yun Dalawang judges, binigay sa iyo yung round number 7, pero yung round 5 and 6, medyo nakita ko, naramdaman ni Inoue yung mga suntok mo
feeling mo ba na parang nagkakaroon na ng konting advantage yung mga ginagawa mo sa loob ng ring? Kasi sir, ganito kasi yan sir. Nag-iba din kasi po siya ng style. Nag-adjust din po kasi siya. Magaling din talaga yung Inoue. Nag-adjust din siya ng style, tsaka hindi rin siya lumaban ng toto, di ba? Tsaka tumatakbo siya, nagka-counter siya. Kaya yun yung naging advantage niya kasi mabilis din yung paa niya, tsaka mabilis din yung kamay niya. Yeah. At that point, Marlon, sa tingin mo, kaya mo bang, alam mo, patulugin si Inoue? Talagang ginawa mo lahat para makakuha ka ng panalo? Opo sir, kung talagang lumaban siya sa akin ng toto ay talagang makukuha ko talaga siya. Pero magaling talaga siya, mautak talaga si Inoue. Mautak at saka magaling. Kausap ko nga si MP Promotions head na si Sean Gibbons. At sabi niya sa akin, nasabi mo sa kanya na hindi namang gaanong super lakas si Inoue, pero yung speed at saka yung timing niya, opo. ibang klase, no, Marlon? Yeah, opo. Hindi ko masabayan eh. Well, Marlon, 122 pounds ang pinaglabanan nyo. Ito yung division mo. At si Inoue, marami ng